Ang utang na iyan ay nasa iyong pangalan, ikaw ang dapat magbayad. Lumayo ka na. Inihagis ng biyenang si Elena ang mga gamit ni Carla sa loob ng itim na plastic bag at pinukol palabas ng pintuan. Pinahirapan ng milyon-milyong piso na utang, pinalabas ng tahanan at ang asawa niyang si Marco. Hindi man lang siya tumigil upang ipagtanggol siya. Walang mapuntahan, walang makakatulong. Ang nag-iisang lugar na maaari niyang puntahan ay ang trabaho bilang kasambahay sa isang malaking mansyon na may kasamang tulog at pagkain. Ilang araw pagkatapos, 3 itim na sedang sasakyan ang pumasok sa bakal na pintuan ng mansyon at ang simoy ng hangin sa loob ay nagbago. Nang lumabas si Eduardo Santos, ang matandang tagapagtatag ng Santos Group na may tungkod, dumating sa pintuan mula sa matagal na biyahe sa ibang bansa, huminto ang hininga ng 12-dosenang mga empleyado. Dahan-dahan siyang lumakad sa pagitan ng mga nakatayong manggagawa. Nang malapit na siya sa bagong kasambahay na nakayukong ulo, bigla siyang huminto at nang makita niya si Carla, namutla siya at nahulog ang kanyang tungkod. Sino ba itong babaeng itinakwil ng sariling pamilya sa pamamagitan ng kasinungalingan na nagpagal ng malaaliping puso para sa mga taong nagbenta sa kanya, at bakit nanigas ang maimpluwensyang pangkat negosyante sa pagkakita sa kanya? Bago magsimula ang kwentong ito ngayon, pakisuyo na isubscribe at ilike para masuportahan kami. Naway pumukadkad ang kapayapaan at kaligayahan sa inyong araw tulad ng isang bulaklak na namumukadkad. Narito na ang ating kwento ngayon. Bago pa man mag-alas 5 ng umaga, nakayukod na si Carla Reyes sa sahig ng kusina. Pinagbukod-bukod niya ang gamot ng biyena niyang si Tatay Felix ayon sa petsa. Pinunasan ang mga bakas ng ubo sa kumot mula sa gabi, pinainit ang sabaw at inayos ang mga ulam. Bago pa man magmata ang kanyang biyenang babae, iyon ang simula ng bawat araw para kay Carla. Oo, nakasulat siya sa mga papeles bilang manugang, ngunit sa bahay na iyon, ang kanyang lugar ay nakapit sa pagitan ng alipin at kasambahay. Ang kanyang asawang si Marco ay nagsimulang mahirapan sa negosyo at sinobrahan ng mga tawag mula sa mga kreditor at bumibili, ngunit sa loob ng bahay, lagi siyang gumagamit kay Carla bilang kalasag, magbibihis ng kurbata at lalabas na parang responsableng asawa, habang sa totoo ay iniisip kung paano pa mapaatraso ang mga utang at garantiya na nasa pangalan ni Carla. Ang biyenang babae ay katulad din. Walang sinuman ang mas bihasa kaysa sa kanya sa pagpapalibak ng lahat ng kasalanang sa manugang. Mula sa maliit na dahilan tulad ng alat ng sabaw, hanggang sa walang kapararakang mga paratang na nang pumasok ang manugang sa bahay, nadumihan ang palad ng pamilya. Iyon ang paraan ni Elena na panatilihin ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsasaayos at pagsupil kay Carla. Biglang naalala ni Carla ang isang bagay ilang buwan na ang nakakaraan. Inilabas ni Marco ang isang bungkos ng mga dokumento sa mesa ng sala at sinabi, "Mahal, kailangan lang nating ipon muna ang pambuhay at pang-operasyon ng tindahan. Hindi ito komplikado. Lagyan mo lang ng pirma dito." Panatag ang boses ni Marco noon at hindi nabigyan ni Carla ng pagkakataon na suriin ng mabuti ang mga dokumento bago itumba ang kanyang selyo. Naniniwala siya na ito ay para lamang sa pansamantalang gastos sa tindahan. Ngunit hindi niya inakala na ang mga papel na iyon ay kumapit sa pagpapalawig ng cash advance, mga garantiya sa ilalim ng mesa at mga dokumento ng peking pagbili. Hindi niya iyon naiisip noon si Carla. At ngayon, ang mga papel na iyon ang bumalikwas ng kanyang buong buhay. Bago pa man lumipas ang tanghali, ang pagkakatok sa pintuan ay pumutol sa katahimikan. Ang mga kumikita ng malakas na boses ng mga nagpapahiram ay humalagpos sa kalsada habang iwinawagayway ang mga dokumentong may pangalan ni Carla, hinihingi ang agarang pagbabayad. Natanggalan ni Carla ng lakas ang kanyang mga tuhod nang makita niya ang kanyang pangalan doon. Sinabihan siya na pang-operasyon ito ng tindahan, ngunit ang nakasulat sa mga papel na idiniin ng mga nagpapahiram ay malinaw.
overdue na personal loan, garantiya sa ilalim ng mesa at hindi pa nababayarang cash advance. Nang lumingon si Carla noon, paatras ng isang hakbang sa bawat isa si Marco at Elena, parang mga taong matagal nang naghanda. Para bang gumuhit sila ng hindi nakikitang hangganan sa pagitan nila at ni Carla. Nagsalita si Carla ng may nanginginig na boses. Sinabi niya na hindi siya pumayag na bayaran ang utang na ito at hindi niya alam kung paano gumagalaw ang pondo ng negosyo. Ngunit bago pa matapos ang kanyang salita, binuksan ni Elena ang kanyang bibig sa harap ng mga nagpapahiram. Kaya lumikha ng ganyong kaguluhan ang babaeng ito dahil matakaw siya sa pera. Siniksik niya ang sarili sa negosyo ng asawa ko, pinaglaruan ang dito at doon, at sa huli ay naging ganito na ang kalagayan. Walang kahit isang sandali ng pag-aalangan sa boses ni Elena. Maayos itong bumabagtas, tulad ng isang linya, na sinabi ng daan-daang beses at naging mas nakakatakot pa ito. Si Marco naman ay nandoon, bahagyang umatango, may ekspresyon na parang wala nang magagawa. At nang makita ni Carla ang mga mata nito, naramdaman niya na lumayo ang lahat ng kanyang pandama ng sabay-sabay. Tinawag ang pangalan ni Carla ng sapat na malakas para marinig sa buong kalsada at ang mga kapitbahay ay nagsilip sa mga pinto at bintana. Hindi kaya ang pagkadismaya ni Carla sa katotohanan na siya ang pasan ng utang, higit pang nakagulat sa kanya ang katotohanang ang mga taong inakala niyang pamilya ay itinulak nila siyang parang dayuhan sa isang kisap mata. Ang gulat na iyon ay nagsimula sa gitna ng kanyang dibdib at kumalat ng malamig hanggang sa dulo ng kanyang mga daliri. Nang umalis na ang mga nagpapahiram, pumasok si Elena sa kwarto ni Carla, inihagis ang mga damit, pangilalim na damit, back support brace, larawan ng inay at lumalumang notebook sa itim na plastic bag nang walang pagpapalakip. At inihagis ang bag na iyon sa semento ng pintuan at sinabi, "Huwag ka nang malapit-lapit dito. Tapos na ang masamang palad na dala mo." Hindi pinigilan ni Marco ang lahat ng iyon. Nakatayo lang siya sa pintuan, nakakamot ng braso, may mukha ng isang taong nagpapalabas ng basura na hindi ka nais-nais. Nang tumingin si Carla sa mukha ni Marco sa huling pagkakataon, nakita niya doon hindi ang pagsisisi kundi ang abala. Mga mata ng isang taong nagpasya nang napuwede niyang itapon ang kanyang asawa para itago ang kanyang sariling kabiguan. Isinara ang pintuan. Lumabas si Carla sa kalsada na may dalang itim na bag at bigla na lamang bumagsak ang ulan mula sa langit. Wala siyang payong. Dumaling ang malamig na ulan sa kanyang buhok at mabilis na nabasa ang kanyang damit ngunit hindi makagalaw si Carla. Umupo siya sa tabi ng kalsada at hinila mula sa bag ang durog na picture frame at gusot na litrato ng kanyang inay at binalot ito ng dalawang kamay. Noon ay kumislap ang isang maliit na kumikinang na bagay mula sa kanyang leeg. Ang kanyang kuwintas ay lumabas sa labas ng kanyang kwelyo. Pinigilan ito ni Carla ng kanyang kamay nang may saloobin. Ito ang nag-iisang pamana ng kanyang yumaong inay na sinabihang huwag mawawala kailanman. Sa buong buhay niya, napilitang sumuko at tumigil sa napakaraming bagay, ngunit ang kuwintas na ito ay hindi niya kailanman inalis sa kanyang katawan. At sa gabing ito, ang maliit na pilak na piraso na iyon ay parang huling patunay na hindi pa siya tuluyang itinakwil ng mundo. Nalakad ni Carla ang mahabang daan habang binabasa ng ulan at umupo sa plastik na upuan sa harap ng isang convenience store sa Taguig. Kinain niya ang isang ready-to-eat na pagkain mula sa istante habang tinitingnan ng walang malay ang mga overdue na text at notification ng pautang na dumadating sa kanyang screen. Ang mga numero ay bumabagsak sa ibabaw ng kanyang natutulog na isip, nagpapakita kung gaano kaikling oras ang natitira sa kanya. Nang lumalalim ang gabi, naisip ni Carla ang huling taong maaari niyang tawagan. Si Ate Linda, isang katrabaho niya noon sa palengke, nagtinda ng mga ulam. Maraming beses na huminto ang kanyang mga daliri bago pinindot ang numero. Hindi niya kayang sabihin ng buo ang sitwasyon, kaya nagpunta lang siya sa isang tanong. "Ate, mayroon ba akong matutulugan ngayon kahit sandali lamang?" Nanginginig ang kanyang boses.
Pakiramdam niya ay tinatakpan ng kanyang lalamunan ang mga taon nang hindi paghingi ng tulong sa sinuman kahit hanggang sa ganitong kalagayan. Tumahimik si Ate Linda saglit. Pagkatapos ay hindi sinabi na pumunta agad sa kanyang bahay kundi nagbanggit ng ibang bagay. Carla, narinig ko kamakailan na naghahanap ng live-in na kasambahay sa isang malaking mansyon. Ang dati ay biglang nag-resign kaya bakante ang pwesto kasama ang tulog at pagkain, sabi nila. Sama-sama tayong pumunta bukas ng umaga. Ang salitang kasama ang tulog at pagkain ay nanatili sa tainga ni Carla. Sa kalagayang hindi pa man alam kung saan matutulog ngayong gabi, walang panahon para pumili. Naisip niya ang mataas na bakod sa mayamang lugar na hindi pa niya napuntahan, ngunit tahimik niyang tinanggap ang katotohanang wala na siyang pagpipilian. Nang gabing iyon, nahiga si Carla sa isang sulok ng isang spa sa Makati. Ibiniti ng kanyang basang damit sa dryer at habang nag-i-scroll sa mga text ng utang, natuklasan niya ang isang lumang memo na matagal nang nakasave. Isang maikling memo na may nakasulat na kaarawan ng kanyang inay. Lumabo ang mga titik sa screen dahil sa luhang namumuo sa kanyang mga mata. Inilagay ni Carla ang telepono sa kanyang dibdib at tumingin sa kisame. Dumating ang isang pag-iisip na kailangan niyang mabuhay muli sa kanyang sariling pangalan, hindi bilang manugang ng sinuman, hindi bilang sakripisyo ng sinuman. Ito ay malabo at malayo pang pangarap ngunit iyon lang ang maaari niyang hawakan. Hindi siya nakakaidlip hanggang sa liwayway ang umaga. At hanggang ngayon, hindi pa niya nalalaman na sa mansyong papasukan niya bukas, mababago ang lahat. Nang tumayo si Carla sa harap ng bakal na pintuan ng mansyon, sa unang pagkakataon, ang una niyang naramdaman ay hindi kagandahan kundi bigat. Sa kabila ng itim na bakal na pintuan ay makikita ang mga puno ng kahoy na nakahanay, ang hardin na walang kahit isang damo, at ang hangin na nagmumukha na higit sa order at control kaysa sa init ng taong nakatira doon. Ito ay nagbigay kay Carla ng kakaibang impresyon tulad ng pinaghalong ospital, opisina at bilangguan. Bahagyang tinapik ni Ate Linda ang balikat ni Carla at binigyan ng maikling payo na huwag magsalita nang walang kabuluhan sa loob at gawin lang ang iniuutos. 8:00 ng umaga, sa pamamagitan ng gabay ni Ate Linda, pumasok si Carla sa loob ng mansyon at ang unang humarap sa kanya ay si Ma'am Cora, ang tagapamahalang punong opisyal ng lugar. Wala itong interes sa kasaysayan o kalagayan ni Carla, isang tingin lang sa resume at inilatag na ang mga panuntunan. Hindi pumapasok sa lugar na hindi nakaitalagang sa iyo. Hindi nagtatanong tungkol sa mga panloob na gawain ng bahay. Pinipigilan ang mga tawag sa labas sa pinakamaliit at mangyaring galaw nang walang pagkakamali bago bumalik ang amo. Walang emosyon sa boses ngunit ang bawat salita ay mabigat tulad ng isang babala. Malakas na naramdaman ni Carla na ang lugar na ito ay hindi lamang isang lugar na nagtatrabaho ng mga tao, ito ay isang espasyo na nagpapamahala ng mga lihim. Ang damit pantrabaho na ibinigay ni Ma'am Cora ay malalim na bughaw at medyo malaki ngunit tinanggap ito ni Carla ng walang salita. Mabilis na natapos ang pagtatalaga ng kwarto. Maliit na silid sa tabi ng bodega, isang lumang kama at makipot na side table lang ang laman. Ang wallpaper ay naglalaylay sa ilang bahagi at ang bintana ay sapat lang para sa 2 kamay na nakahanay. Tiningnan ni Carla ang silid at itinago ang kanyang sakit sa likod sa pamamagitan ng pagtutuwid ng kanyang gulugod. Kahit papaano ay may bubong na mas ligtas kaysa sa kalsada at sabay na naramdaman din niya ang lungkot sa kanya mismong sitwasyon na nagpapasalamat na sa ganoon kaliit na bagay. Kailangan niyang huminga ng ilang sandali para hindi mawala ang kanyang diwa. Ang unang gawain ay ang pagkislap ng mga pilak na kubyertos, pagpunas ng alikabok sa hawakan ng hagdan at mahabang koridor, at pag-aayos ng mga pinggan sa aparador. Walang alikabok sa loob ng mansyon, ngunit ang mga mukha ng mga nagtatrabahong tao ay paisa-isang nagmamatigas. Isa sa mga kasambahay na ilang taon nang nagtatrabaho roon ang napadaan kay Carla at nagbulong ng mahina. Dito, mas mahalaga ang hindi mapansin kaysa sa pagiging mahusay sa trabaho. Parang ipinaliwanag ng isang pangungusap na iyon
ang buong paraan ng pag-survive sa lugar na ito. Tumango si Carla at ibinalik na ang kanyang mga kamay sa trabaho. Nang pumasok sa kusina sa oras ng tanghalian, matagal na sinipat ni Ate Belen ang namamahalang tagapagluto ang lakas ng kamay ni Carla at kung paano gumagalaw ang kanyang katawan. Nang makita niyang dalhin ni Carla ang mabigat na palayok gamit ang isang kamay at mabilis na ayusin ang mga sangkap sa cutting board, mukhang natukoy niya na ito ay isang taong sanay sa mahirap na gawain, ngunit hindi siya nagbigay ng mahanging salita. Hindi ito lugar na nagdadampi ng awa dahil sa pagod. Kung magkamali, tahimik na palalabas ng wala kang emosyon. Galaw ang mga kamay mo, huwag ang iyong damdamin. Matibay ang boses ni Ate Belen, ngunit sa loob niyon ay may katuyan ng isang taong nagpapaliwanag ng katotohanan, hindi ng isang taong pumipiga. Sumagot si Carla ng maikli opo. Naiintindihan ko, at pumitas ng basahan. Ilang taon na siyang nabuhay ganoon sa bahay ng asawa, kaya hindi matitinag si Carla sa ganoong salita, ngunit ang katotohanan kahit dito ay kailangan niyang magsimula sa pinakamababa ay dumidikit sa kanyang katawan tulad ng bagong pabigat. Nang hapon na, bumaba ang mataas na manugang ng mansyon na si Isabela mula sa itaas habang naghahanda para lumabas at doon sila unang nagtagpo ni Carla. Hindi man lang tumingin si Isabela sa mukha ni Carla, sa halip, ang una niyang pinagmasdan ay ang lumang sapatos ni Carla, pagkatapos ay ang mga basag-basag niyang kamay, at sa huli ay ang paraan ng pagyukod ni Carla nang walang salita. Lumakad si Isabela nang walang imik, ngunit sa maikling ilang segundo na iyon ng pagtingin, malinaw na nakasulat sa malamig na mga mata ni Isabela ang tanong, kung ito bang bagong tao ay isa sa mga makakagambala sa ayos ng bahay o hindi, at naramdaman ni Carla habang tumalikod sa kanya si Isabela na ang instinto ng pag-survive dito ay ang maging hindi nakikita. Habang inihahanda ang hapunan at nagliligpit pagkatapos, napansin ni Carla na ang pamilya sa mansyon, kahit magkakasabay sa iisang hapag, ay nagtatagpo ng mga tingin na hindi nakakatugon at nagsasalita lang ng pinakakailangan. Mula sa labas, isang mayamang pamilya ng negosyante ang nakikita, ngunit ang hangin sa loob ng mansyon ay may nakadikit na lamig ng mga lumang bitak na matagal nang naipon. Sa isang paraan, katulad ito ng tinanggal niyang tahanan, at sa isa pang paraan, isang ganap na naiibang uri ng kalamig. Nang hapon pa, nangyari ang hindi inaasahang bagay. Habang gumugulong ng bola sa koridor ang batang apo na si Luis, naglagay siya ng kamay sa mahal na ceramic na vase sa istante. Nang magsimulang matumba ang vase sa dulo ng istante, ang katawan ni Carla ay kumilos bago pa man ang kanyang utak. Hindi pa man natamaan ng tuhod niya ang sahig, nahuli na niya ito gamit ang dalawang braso, ngunit ang sirang dekorasyon sa ilalim ng vase ay nagkamot ng mahaba sa kanyang kamay. Nagdaloy ang dugo, ngunit bago pa man niya napansin ang kanyang sugat, nauna pa siyang hinawakan ng balikat ng natakot na bata at pinatahimik ito. Isang nanonood ang nagmamasid mula sa dulo ng koridor. Si Ma'am Cora, hindi nito hayagang nagpakita ng pagpuri. Sa halip, tahimik nitong ibinigay ang first aid kit at nag-iwan lang ng maikling salita. Matalino ang pasya mong huwag gumawa ng kagulo sa harap ng bata. Tumigil si Carla, saglit nang marinig iyon. Hindi niya maalala kung kailan siya huli nang nakarinig ng salita ng pagkilala. Sa ilang taon ng pagsiserbisyo sa bahay ng asawa, kahit minsan ay hindi siya nakatanggap ng magaling, mas maingat na tinanggap ni Carla ang maikling salita kaysa sa gamot, at para maiwasan ang pagiyak, ibinaba niya ang kanyang ulo at nagtuon lamang sa pagdikit ng plaster. Nang gabing iyon, pagbalik sa maliit na silid, natuklasan ni Carla na lumabas sa labas ng kanyang kwelyo ang kanyang kuwintas habang nagtatrabaho. Pinagmasdan niya ng kanyang daliri ang maliit na pilak na disenyo at naalala niya ang eksena noong bata pa siya kung saan isinuot ito ng kanyang inay sa kanyang leeg. Sinabi ng kanyang inay noon, kahit hindi ka makasuporta sa mundo, mabuhay na may dignidad. Bago pa man niya natanong ang tunay na kahulugan ng salitang iyon, nawala na ang kanyang inay
Lagi nitong pinahahalagahan ang kuwintas na ito, ngunit hindi nito sinabi kung bakit nito ito minamahal ng husto. Umupo si Carla sa kama at mahigpit na binalot ang kuwintas sa dalawang kamay at matagal na pinag-isipan ang likod ng kanyang inay na minsang tumingin ng matagal sa labas ng bintana habang umuulan na nagtitinda sa palengke. Sa kwarto ng pahingahan ng mga empleyado sa dulo ng koridor, nagsimulang kumakalat ang balitang bukas ay babalik ang amo matapos ang kanyang mga obligasyon sa ibang bansa. Kahit ang mga dati ay maingay, ay nagbaba ng boses, inayos muli ang paglalagay ng mga kubyertos, pinaghandaan ang dekorasyon ng pintuan, ang pag-aayos ng estudyo, at ang oras ng pag-inom ng gamot malinaw na ipinakita ng lahat ng ito na ang lahat sa mansyon ay umiikot pa rin sa iisang tao, si Eduardo Santos. Dahil sa paghahanda para sa pagbabalik ng amo, maraming beses na dumaan si Carla sa pintuan at sala at paligid ng estudyo at naging pagkakataon niya ito na makamalapit sa mga pangunahing espasyo ng mansyon. Ang mga lumang litrato at tropeyo na nakabitin sa mga dingding, ang mga larawan ng isang batang lalaki sa mga construction site at sa mga seremonya ng pagtulong sa ospital, ang mga bakas ng kapangyarihan ay higit kaysa sa mga bakas ng kaligtasan at kompetisyon. Ang may-ari ng lugar na ito ay hindi isang taong nagsimula sa mataas na posisyon, ito ay isang taong umakyat mula sa ibaba. Nang hapon, isang maikling text ang dumating mula kay Ate Linda. "Kumusta ka?" Sinagot ni Carla. "Okay lang. Nagtitiis." Ngunit sa mga daliring nagtatype ng sagot na iyon ay nakadikit pa ang tensyon ng isang bagong tao na kailangan pang bawasan ang kanyang hininga para huwag mapalayas. Nang malapit ng maghating gabi, nagpanatag ng katatahimikan ang buong mansyon. Matapos ang huling paglinis ng sahig sa tabi ng bulaklak sa pintuan, bumalik si Carla sa kanyang kwarto, ngunit ang kaalaman na bukas ay babalik ang amo ay nagdulot ng walang dahilang pagkabahala at hindi maipaliwanag na paninikip ng dibdib. Hindi pa niya kailanman nakikita ang taong ito, ngunit ang katotohanang lahat ng hangin sa mansyon ay naghihintay sa isang tao ay nagdudulot ng kakaibang kabig sa kanyang dibdib. Sa madaling araw, mas naging abalang-abala na ang galaw ng mga sasakyan at nagsimulang ayusin ang mga empleyado sa pintuan. Inangat ni Carla ang kanyang kamay para isuksok ang kuwintas sa loob ng kanyang damit, ngunit ang lock ay lumaflak at hindi niya ito naipiit bago siya pumasok sa hulihang linya. Bahagya nang lumampas ang 10:00 at nang sabay na pumasok ang 3 itim na sedan sa pintuan ng mansyon, biglang tumikas ang mga balikat ng mga empleyado sa pintuan. Nakatayo si Carla sa likurang bahagi ng linya, mata nakadikit sa sahig, halos hindi na humihinga. Ngunit doon, sa sandaling iyon, isang bagay ang mangyayari na magbabago ng lahat ng ayos sa mansyon. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang lalaki na may hawak na tungkod. Si Eduardo Santos ang pangkat negosyante. Kahit mahigit 70 taon na, may natitira pa rin sa kanyang katawan ang espiritu ng isang taong lumaban mula sa ibaba at ang eksenang lahat ng mga mata ng kanyang mga kasama at pamilya ay nakatuon sa kanya ay tahimik na nagpapatunay kung sino ang sentro ng lahat. Ilang tingin lang ni Eduardo ay nagpapatikas ng postura ng mga napaligiran sa kanya. Ang amo ay lumakad sa pamilyar niyang landas patungo sa loob ng pintuan. Ngunit sa mga kahit kailan ng kasambahay na nakayukong ulo sa likod ng linya, may isang maliit na pilak na bagay na naglabas-masok sa pagitan ng damit pang trabaho. Uminto si Eduardo. Habang ang sumasamang kalihim ay nahuhuli ng kalahating hakbang, ang dulo ng tungkod ay hindi tama ang kapit sa sahig at dumulas mula sa kanyang kamay. Isang tunog tuktok ang umihip sa tahimik na pintuan. Bihira ang nakakita sa amo na huminto ng isang bagay sa loob ng mansyon, kaya ang maikling tunog na iyon ay nagpanigas sa buong pintuan. Inakala ni Carla na nagkamali siya ng isang bagay, kaya mas ibinaba pa niya ang kanyang ulo. Ngunit kakaiba. Ang tingin ni Eduardo ay hindi nakatuon sa mukha ni Carla kundi sa kanyang leeg. Mas tumpak ang lumang pilak na kuwintas na nakalabas sa pagitan ng kwelyo ng kanyang damit pang trabaho, ang disenyo, sa ibabaw nito iyon
ang tinitingnan niya. Dahan-dahang kumalapit si Eduardo kay Carla ng isang hakbang. Ang disenyo ay maagang lumuma na at ang kadena ay matagal nang nabali, ngunit sa kanyang mga mata nagkalat ang pagkaagulo ng isang tao na nakaharap sa isang bagay na hindi niya nakalimutang harapin sa loob ng mahabang taon. Sa mukha ng isang matandang lalaki na matagal nang namamahala ng kanyang mga damdamin, ang kasiguraduhan at pagdududa, ang lumang takot at hindi inaasahang panginginig ay sabay na umaangat, nagpapagulat sa lahat ng nanonood. Nagsalita si Eduardo ng mababa at mabigat. Saan mo nakuha ang kwintas na iyan? Naramdaman ni Carla ang pagtulak ng kanyang puso pababa habang nagbukas ng bibig. Pamana po ito ng aking yumaong inay. Sa sandali na natapos ang isang pangungusap na iyon, kitang-kita ang pagbagsak ng ekspresyon ni Eduardo. Halos lumapit pa siya upang suriin ang pangalan at pinanggalingan ng inay ni Carla, ngunit sa malay sa mga paligid na tingin, kahit paano ay pinigilan niya ang kanyang hakbang. Bahagyang nanginig ang kanyang mga labi. Si Isabela hindi siya komportable sa sitwasyong ito kung saan ang kanyang biyenan ay ganito ang reaksyon sa isang bagong kasambahay. Nagmukhang nag-aalala siya, ngunit sa totoo ay tahimik na sinisiyasat ang pagkakakilanlan ni Carla. Nadama ni Ma'am Cora na ang amo ay hindi napupunta sa simpleng pag-usisa kundi sa isang personal na alaala at agad na nagbigay ng hudyat sa mga empleyado na magsimulang mag-ayos ng lugar upang maiwasang kumalat ang balita. Pagkatapos ay nag-iwan lang si Eduardo ng maikling tagubilin kay Carla. Pagkatapos ng iyong trabaho ngayon, pumunta ka sa estudyo. Iyon lang ang lahat. Ngunit sapat na iyon para hindi malaman ni Carla kung siya ay tatanggalin na ba sa trabaho o hinahango na siya sa isang nakaraan ng kanyang inay na hindi niya kailanman nalaman. Sa natitirang oras ng araw, nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit hindi niya ito maipalabas. Nang mawala si Eduardo sa loob, mukhang nagbalik na sa galaw ang mansyon, ngunit sa pagitan ng mga empleyado ay tahimik na nagipalitan ng mga tingin tungkol sa dahilan kung bakit nang bumalik ang amo nahulog ang kanyang tungkod sa pintuan. Si Isabela, kahit sa oras ng tanghalian, nagpanggap na nag-aalala sa kalagayan ng kanyang biyenan habang tahimik na sinisiyasat kung sino si Carla. Pinutol ni Ma'am Cora ang usapan at binago ang paksa. Si Carla naman sa kusina ay maraming beses halos nagkamali ng paglalagay ng pinggan, gulo ang kanyang utak. Sinabi ni Ate Belen na nakakita sa kanya, kapag nanginginig ang kamay, ibaba muna ang pinggan, huminga muna ng malalim bago muling hawakan. Matibay ang boses, ngunit para sa ulo ni Carla, kahit ang salitang iyon ay parang maririnig mula sa malayo. Bakit ganoon ang reaksyon ng amo sa kanyang kwintas? Anong koneksyon ang mayroon sa kanyang inay? Hindi ba ito ay masama? Ang mga tanong ay nagkakasunuran sa kanyang isip. Nang hapon na at nakatayo na sa harap ng pintuan ng estudyo, naramdaman ni Carla sa unang pagkakataon ang takot sa katotohanang napakakaunti ang kanyang alam tungkol sa kanyang inay. Sa alaala niya, ang kanyang inay ay nagtatrabaho sa palengke, tumitigil at tumatayo sa bintana kapag umuulan. Lagi nitong pinahahalagahan ang kwintas, ngunit hindi sinabi kung bakit ganoon lang ang lahat. Nang pumasok siya sa estudyo, may isang lumang kahoy na kahon na nakapatong sa mesa. Binuksan na ni Eduardo ang takip at sa loob ay makikita ang isang lumang panyolito at kalawanging maliit na susi at kalahating dekorasyon na kamangha-mangha ang pagkakahawig sa disenyo ng kwintas ni Carla. Sa sandaling nakita ni Carla ang mga bagay na iyon, isang malakas na tibok ng puso at naramdaman niya sa unang pagkakataon ang kutob na ang magaganap na kwento ay maaaring hindi aksidente. Hindi hinalikhalin ni Eduardo ang kwintas ni Carla. Sa halip, bahagyang itinulak ang kalahating dekorasyon mula sa kahon upang makita ni Carla at pagkatapos ay dahan-dahang nagsimulang magtanong. Sa kanyang paraan ng pakikiusap, ay may nakadikit na maingat na pagkamadalian, hindi pagdududa, kundi ang uri ng maingat na pagkadesperado na maaari lamang ipakita ng isang taong naghintay ng ilang dekada habang inilibing ang isang bagay. Ano ang pangalan ng iyong inay? Sumagot si Carla
ng may nanginginig na boses. Yun na po ang kanyang pangalan. Ganoon ang pangalan ng aking inay. Bahagyang nanginig ang mga daliri ni Eduardo sa gilid ng kahon. Saglit na hindi siya nakapagsalita. May alam ba kayo na gumagawa ang iyong inay ng espesyal na bagay noong buhay pa siya? Naghanap si Carla sa kanyang alaala. Walang sapat na datos o tumpak na alaala. Ngunit isang bagay na matagal nang nasabi ng kanyang inay, nang parang biro ay biglang umakyat sa kanyang isip. Hindi ko alam ng eksakto ngunit parang narinig ko noong minsan na may tinulungan ang aking inay noong bata pa siya sa isang araw na malakas ang ulan. Sa sandaling iyon, ang tingin ni Eduardo ay naging malalim at mabigat. Tulad ng ekspresyon ng isang taong sa wakas ay natuklasan ang pinagsama-samang mga piraso na matagal na nagkakalat. May isang luha sa gilid ng kanyang mata, ngunit hindi niya ito pinunasan at matagal na niyang pinaghaliluan ang pagtingin sa lumang panyolito sa loob ng kahon at sa pilak na dekorasyon sa leeg ni Carla. Hindi naging malinaw kay Carla ang ibig sabihin ng katahimikang iyon, ngunit naramdaman niya sa buong katawan ang katotohanang ang pamana ng kanyang inay ay hindi lamang isang alahas ng mga mahirap na panahon kundi isang bakas ng isang mahalagang kwento. Hindi nagpatuloy si Eduardo sa karagdagang mga tanong. Sa halip, sinabi niya kay Carla na umuwi na at magpahinga. At pagkatapos na masara ang pintuan ng estudyo, tinawag niya si Ma'am Cora. At sa mababang ngunit matibay na boses, nag-utos siya. Alamin ninyo kung anong nangyari kay Carla Reyes bago siya pumasok dito. Sino ang may utang sa kanya, ano ang ginawa ng kanyang asawa at pamilya ng asawa, lahat ng detalye. Nagtungo si Ma'am Cora nang walang salita. Naramdaman niya mula sa boses ng amo na hindi ito simpleng pag-usisa, ito ay konektado sa isang damdaming ilang dekada ng nakaraan. Lumakad si Carla papalabas ng pintuan ng estudyo at dumaan sa koridor. Hindi maayos ang kanyang mga tuhod. Hindi niya naiintindihan sa kanyang utak na ang nakaraan ng kanyang inay ay maaaring maging isang palatandaan na magbabago ng kanyang sariling nabigong kasalukuyan, ngunit sa isang bahagi ng kanyang puso, parang may isang pintuan na matagal nang nakasara ay bahagya na ngayong nagbubukas. Hating gabi na. Sa gitna ng kadiliman ng buong mansyon, mag-isang nagniningning ang estudyo. Inilabas ni Eduardo mula sa lumang kahoy na kahon ang isang panyolitong nauyat, habang dahan-dahang isinuot niya ang dulo ng kanyang mga daliri sa mga dugo pang bakas na natitirang sa tela. Muling nabuhay sa kanyang alaala ang amoy ng maalong ulan noong ilang dekada na ang nakaraan. Ang panyolitong ito ay amoy lupa at dugo, at may nakaimbak pa rin na init ng katawan ng isang babae. Noong panahon na si Eduardo ay personal na nagbibisita sa mga construction site, isang araw na malakas ang monsoon, may baguyong humagupit sa isang bundok na daan at ang sasakyan ay ganap na tumagilid. Sa halo ng bugsong tubig, ulan at putik, tatlo silang nakulong sa loob ng sirang sasakyan: si Eduardo, ang driver, at ang isang kasama. Putol ang komunikasyon at patuloy na bumabagsak ang landslide mula sa itaas. Takip ang mata ni Eduardo nang duming dumudulong mula sa kanyang noo at ang kasama niya sa tabi ay nawalan na ng malay. Noon, isang batang babae ang lumabas sa ulan. Hindi siya malaki o may espesyal na kagamitan, ngunit kamangha-mangha ang kanyang kalmado. Matapos tingnan ang loob sa pamamagitan ng basag na bintana, nagsimula siyang alisin ang mga salamin gamit ang hubad na kamay at inayos muna ang posisyon ng leeg ng nakatulog na kasama upang masiguro ang paghinga. Kahit na nasugatan at nagdudugo ang kanyang mga kamay, hindi siya huminto. Tumpak ang kanyang mga desisyon kung sino ang ilalabas muna, tulad ng isang taong sinanay. Pinigilan ng babae ang noo ni Eduardo gamit ang kanyang sariling panyolito at nandoon siya hanggang dumating ang rescue team. Hindi nakalimutan ni Eduardo kailanman ang mga matang makikita sa pagitan ng basa-basang buhok. Ang mga mata na puno ng tibay, hindi takot. Sa proseso ng pagliligtas, naputol ang kadena ng kuwintas ng babae at isang kalahating dekorasyon ang nanatili sa loob ng Amerikana ni Eduardo, ngunit sa kaguluhan noon, walang nakapansin. Matapos dalhin sa ospital, nang mabawi ang malay ni Eduardo, wala na ang babae. Walang nakitang pangalan sa record ng emergency room
o sa tala ng pulisya. Sa loob ng ilang taon, nagtatanong si Eduardo sa mga lokal na opisyal, ospital at asosasyon ng mga mangangalakal, ngunit hindi niya siya nahanap. Sa lahat ng imbitasyon na nagpapasalamat, hindi lumabas ang babae. Ang bahagya ng pangalan ng tindahan na nakadikit sa dulo ng panyolito at ang kalahating dekorasyon ang nag-iisang bakas, at ang mga bagay na iyon ay natutulog sa loob ng kahong ito sa loob ng mahabang taon. Ang babae na nawala sa ulan nang hindi man lang nagpaalam. Ang hindi nabayarang utang ng pagpapasalamat ay naging mas mabigat sa paglipas ng mga taon. Habang tinitignan ni Eduardo ang noo ng panyolito, isinalin niya sa kanyang isip ang disenyo ng kuwintas ni Carla at ang kanyang sariling kalahating dekorasyon. Habang ang hula ay nagiging katiyakan, naging mainit ang kanyang mga mata, ngunit wala siyang lugar na mailabas ang damdamang ito. Sa parehong oras, hindi rin nakatulog si Carla. Sa kanyang alaala, noong bata pa siya at malakas ang ulan, maaga itatapos ng kanyang inay na si Yuna ang pagtitinda sa gabi at ilalabas ang isang lumang kahon para pagmasdan ng matagal. Kapag tinanong kung ano ang laman, palagi itong sasagot, "Isang bagay na mahalaga para sa nanay mo," at isasara ang kahon. Minsan pa, sa isang basang-basa na kalsada ng palengke, sinabi ng kanyang inay, "Tulungan ang tao kung kaya mo, ngunit huwag mamuhay na umaasa sa gantimpala." Para sa isang si Carla na wala pang 10 taon noon, mahirap na salita ngunit ngayon ay paulit-ulit na umaaliw sa kanyang isipan. Mga 10:00 ng umaga kinabukasan, muling inakay ni Ma'am Cora si Carla papunta sa estudyo. Naghihintay si Eduardo nang nakabukas ang kahon. Sa loob ay makikita ang nauyat na panyolito, kalawanging susi at maliit na metal na dekorasyon. Inilabas ni Eduardo ang kalahating dekorasyon at inilapat sa kanyang palad papunta kay Carla. Pinaghaliluhan ni Carla ng pagtingin ang kanyang kuwintas at ang dekorasyon. Parehong disenyo ng bulaklak, parehong kurba, parehong sukat. Nagsimulang manginig ang kanyang mga dulo ng daliri nang hindi niya inaasahan. Nagsalita si Eduardo ng mababang mabigat na boses. "Miss Carla Reyes, makikita mo na ang dekorasyong ito at ang iyong kuwintas ay magkapares. Maaari ba kitang tanungin kung kailan pumanaw ang iyong inay?" Pigilan ng dibdib si Carla, ngunit sinubukang sumagot ng kalmado. 8 taon na po ang nakakaraan. Siya ay isang simpleng babaeng nagbenta ng mga ulam sa palengke at sinabi niya sa akin na huwag mawawala ang kuwintas na ito. Sandaling ipinikit ni Eduardo ang kanyang mga mata. Minsan, pang nagtago ang kanyang mga labi at nanginig ang dulo ng kanyang mga daliri sa pagitan. "Yun na po ba ang tunay niyang pangalan?" Tumango si Carla. "Opo, Yuna." Mahina-hina ko pang natatandaan na minsan ay sinabi niya na may tinulungan siya sa isang araw na malakas ang ulan. Ganap na nagbago ang tingin ni Eduardo. Ang malalim na pagginhawa at ang bigat ng halos 50 taon ng pagkahuli ay sabay na kumalat sa kanyang mukha. Matagal siyang tumigil at bago pa maitaas ang kanyang boses, "Ang iyong inay ang nagligtas ng aking buhay." Umalis siya nang hindi man lang nagpapaalam at naghahanap ako sa kanya sa buong buhay ko. Naging puti ang isipan ni Carla, na ang laging pagod na mukha ng kanyang inay na nagluluto ng pagkain ay ang tagapagligtas ng buhay ng isang tao. Naramdaman niya ang pagmamalaki bago dumating ang kawalan. Bakit hindi nito sinabi sa kanyang anak ang ganitong nakaraan? Posibleng ito ay ang pagpapahalaga sa sarili ng isang taong ayaw lumikha ng utang sa mundo. Nang naisip haya ito, naging mabigat ang kanyang dibdib. Matapos lumabas si Carla sa estudyo, nag-utos si Eduardo ng 2 bagay kay Ma'am Cora. Una, alisin si Carla sa mabibigat na gawain, ngunit huwag itong gawing masyado na parang espesyal na pagtrato. At pangalawa, alamin ng tahimik ang kasaysayan ng utang matapos ang kasal ni Carla at ang mga galaw ng kanyang asawa at biyenang babae. Mula hapon, nagsimula na agad kumilos si Ma'am Cora. Mabilis na nalaman na ang distribusyon ng pagkain ng asawang si Marco ay naging pabigat sa loob ng mahigit 1 taon. At ang mga bakas ng paulit-ulit na pag-ikot ng utang gamit ang pangalan ng asawa
ang pakikialam ng biyenang babae na si Elena sa pamamagitan ng personal na pamamahala ng selyo at kopya ng ID ni Carla para sa mga power of attorney. Lahat ng ito ay natuklasan. Sa loob ng mansyon, dahan-dahang kumakalat ang balita. Iniuulat ng mga tao na ang amo ay nagpapakita ng hindi pangkaraniwang interes sa bagong kasambahay. Si Isabela, sa bawat pagtagpo niya kay Carla sa landas ng hapunan, ay matagal na nagtatanaw ng malamig na pagsisiyasat kung ito ay isang banta sa ayos ng bahay. Sa oras ng tanghalian, natanggap ni Carla ang utos na lumipat sa mas maliwanag na silid at kasabay noon ay binigyan siya ng bagong sapatos, back support brace at masustansiyang pagkain. Dapat ay magpasalamat siya, ngunit ang pagkabahala ang nauna. Sa buong buhay niya, lagi nang may nakatago sa likod ng kabutihan ng iba. Sa panyulito ng biyenang babae ay may mga papel na hinihinging pirmahan. Sa pera na ibinibigay ng asawa bilang pasensya ay may bagong garantiya na naghihintay, kaya lalo pa siyang nag-ingat at nagbigay ng mas mataas pang pamantayan sa kanyang sarili para manatili roon. Nang hapon, pumunta si Ate Belen sa tabi ni Carla sa kusina at nagsalita. Mapusgay ang mukha nito, ngunit hindi matutulis ang boses. Hindi ko kailanman nakitang ganito ang pagmamalasakit ng amo. Huwag matakot, gawin muna ng tuwid ang iniuutos sa iyo. Tumango si Carla at sumagot ng opo, ngunit ang salitang iyon ay nanatili sa kanya bilang pinakamahanging babala na narinig niya sa mansyon. Nang gabi, inilabas ni Carla ang litrato ng kanyang inay at matagal na pinagmasdan. Nang tanggapin na ang katotohanang ang pamana ng kanyang inay ay hindi lamang alahas ng kahirapan kundi isang patunay ng buhay sa unang pagkakataon. Hinawakan niya ang kuwintas nang hindi nanginginig ang kamay kundi may lakas. Doon ay nagliwanag ang screen ng kanyang telepono. Isang tawag mula kay Marco. Halos tumigas ang paghinga ni Carla. Bakit tumatawag ang asawang hindi man lang bumaling sa kanya matapos siyang palayasin? Pinalihim ng mansyon ang isang senyales na mula sa labas ay may isang tao pa ring sumusubok na maabot ang kanyang buhay. Pinawi ni Carla ang telepono at inilagay ito ng patiwarik at matagal na hindi gumalaw habang hawak ang dulo ng kumot. Sa pagitan ng posibilidad na binuksan ng kanyang inay at ng takot na dala ni Marco, walang katapusan ang gabing iyon. 3 araw pagkatapos, nang ibinalik ni Ma'am Cora ang unang pahina ng mga dokumento, huminto ang kamay ni Eduardo. 12 transaksyon ang naisagawa gamit ang pangalan ni Carla. Para sa isang taong ilang taon pa lang kasal, ang ganitong dami ng pagkakautang, hindi ito pagkakamali kundi plano. Sa mga dokumento ay makikita ang lahat ng oras na inukupan ni Carla sa pag-aalaga ng tindahan ng pamilya ng asawa, pagbabantay sa ospital ng kanyang biyenan, pag-uuri ng mga sangkap at pag-iimpake ng delivery sa madaling araw, lahat nakaayos ayon sa pagkakasunod-sunod ng oras. At sa tabi ng mga iyon ay nakahanay ang mga personal na utang, cash advance at garantiya na naisagawa sa kanyang pangalan. Tuwing matitisod ang negosyo ni Marco, ilalabas niya ang pangalan ng asawa at ang biyenang babae namang si Elena ay personal na namamahala ng selyo at kopyang ID ni Carla. Ginagamit ito ng pamilya bilang pangamba sa panganib. Habang tinitignan ni Eduardo ang mga numero at petsa sa mga dokumento, na ibabasa niya ng tumpak kung paano nabuwal ang anak ni Yuna. Naramdaman niya ang isang pangang sa kanyang dibdib, dahan-dahang puno ng galit. Ang sinasamahan ng ganoong paraan ay tanda na hindi sila nakakita sa tao simula pa lang. Tinahip ni Eduardo ang mga dokumento at nagsalita sa mababang matibay na boses kay Ma'am Cora. Hindi lang ito tungkol sa kabiguan ng negosyo, ito ay paggamit sa isang tao bilang kagamitan. Suriin din ang medikal na record. Alamin muna ng eksakto ang kalagayan ng kanyang katawan. Tumango si Ma'am Cora at agad nagpunta sa doktor ng mansyon, Dr. Garcia. Nang hapon, tahimik na sinuri ni Dr. Garcia ang katawan ni Carla. Ang resulta ay mas malala kaysa sa inaasahan. Ang mga buto sa kanyang likod ay nagsisimula ng lumpit, pamamaga ng litid sa kanyang kamay, at talamak na karamdaman ng tiyan. Nag-iwan si Dr. Garcia ng maikling paliwanag kay Ma'am Cora.
karaniwang kaso ng hindi makapagpahinga at patuloy na nagtrabaho ng mahirap. Hindi pa ito delikado ngayon ngunit kung patuloy, ang talamak na pananakit ay lalala ng malayo. Ang salitang ito ay obhetibong nagpapakita na ang nakalipas na buhay ni Carla ay hindi lamang mahirap sa emosyon, kundi aktwal na nag-iwan ng mga bakas sa kanyang katawan. Matapos matanggap ang ulat, hindi agad kumilos si Eduardo sa direkta. Sa halip, tahimik na kumilos sa pamamagitan ni Ma'am Cora. Inilayo si Carla sa mga mabibigat na trabaho, nakaihanda ang mainit na lugaw at sabaw para sa oras ng kainan, at inayos pa ang basag na hangin sa bintana ng kanyang maliit na silid. Hindi nakikita ngunit kompleto ito ay isang tanda ng isang taong hindi sanay na magprotekta ng iba, ngunit nagsisikap sa sarili niyang paraan. Naramdaman ni Carla na nagbago ang kanyang pagtrato, ngunit ang pagkabahala ay nauna kaysa sa pasasalamat. Sa buong buhay niya, lagi namang may nakatago sa likod ng kabutihan ng iba, kaya lalo pa siyang naging maingat at muling bumangon ang lumang ugali ng pagpigil sa sarili na kailangan niyang gumawa ng mas maayos para manatili roon. Si Isabela naman ay hindi napansin ang pagbabago. Ang bigla-bigla na pagiging magaan ng trabaho ni Carla, ang pagprotekta ni Ma'am Cora kahit sa maliliit na pagkakamali, ang mga tingin ni Eduardo sa mesa na para bang sinisiyasat si Carla, ang uri ng pag-aalaga na hindi man lang kailanman natanggap ni Isabela para sa kanyang sarili, ngayon ay napupunta sa isang taong walang background at ito ay nagdulot ng instinktibong banta sa kanya. Nang magtipon muli ang mga damit pagkatapos ng pag-aayos, tinawag ni Isabela si Carla sa tabi. Ngumingiti ang mga mata, ngunit malamig na linya ang mga salita. Ang mga bagong tao na masyadong kapansin-pansin ay hindi nagtatagal. Ang paraan para manatili dito ay ang tahimik na gawin ang iyong trabaho. Noong una, automatiko sana nitong ibinaba ang kanyang ulo ng mas malalim si Carla. Sa totoo ay umurong pa nga ang kanyang katawan. Ngunit kakaiba, hindi siya ganap na nabuwal. May isang bagay sa likod niya ang nagtataglay ng alaala na kahit isang tao sa mansyon na ito ay duminig sa kanyang kwento hanggang sa dulo. Iyon ang bahagyang nakatulong sa kanya. Nang gabing iyon, habang naglalakad si Eduardo sa hardin matapos kumain, nagtagpo sila ni Carla, hindi malinaw kung aksidente o sadya. Dahan-dahang naglakad si Eduardo at maingat na tinanong si Carla tungkol sa mga alaala niya sa kanyang inay na si Yuna. Naghanap si Carla sa kanyang isipan at sumagot. Natatandaan ko ang kanyang likod habang naglalakad sa basang kalsada matapos magsara ng tindahan. At may isang lumang kahon siya na minsan-minsan niyang kinukuha at pinagmamasdan, ngunit hindi ko kailanman nalaman kung ano ang laman, huminto si Eduardo. Matagal na tumingin sa kadiliman ng dulo ng hardin at pagkatapos ay nagsalita ng mababa. Ang nasa loob ng kahon ay malamang na ang natitirang kalahati ng kuwintas na ito. Ang iyong inay ay nagligtas ng buhay ko, ngunit hindi siya kumuha ng anuman. Ang maikling pag-uusap na ito ay lumikha ng isang uri ng damdamin na ganap na naiiba sa romantikong tensyon. Para kay Eduardo, si Carla ay ang huling patunay ng buhay ng taong nagligtas sa kanya noon. Para kay Carla, si Eduardo ay isang estrangerong nagpapatunay na hindi walang kabuluhan ang buhay ng kanyang inay. Ang dalawa ay dahan-dahan na naghanap ng lugar sa pagpuno ng walang isa't isa. Nang sandaling iyon, hindi pa alam ni Carla kung anong nangyayari sa labas ng mansyon. Samantala, natuklasan ni Ma'am Cora mula sa karagdagang investigasyon na nagsimula ng gumalaw ng kahina-hinalang si Marco kamakailan. May balita na ang kaakilalang asawa ng dealer ay nagpunta sa mayamang mansyon at may isang dating business partner na nagkomento pa na kung makuha ulit ang manugang ay maaring magamit ang koneksyon ng amo para mabukas ang pondo. Mula ng gabing iyon, nagsimulang paulit-ulit na tumatawag ang hindi kilalang mga numero sa telepono ni Carla. Nang tingnan niya ang mga text, halo ang mensahe ang utang ay hindi nawawala kahit tumakas ka at ang presyur na alam namin kung saan ka nagtatrabaho. Halos nahulog ng kamay ni Carla ang telepono.
muling nabuhay ang takot na maaari siyang muli pa mabawian ng kanyang nakaraang buhay sa kaarawan ng mansyon. Matapos matanggap ang ulat, tahimik na nag-isip si Eduardo. Alam niya na lumampas na ang panahon ng tahimik na pamamahala ng problemang ito mula sa loob ng mansyon. Nagpasya siyang putulin ang ugat ng problema, hindi itago ang usapin. Sa parehong gabi, nakaupo si Carla at pinagmasdan ang litrato ng kanyang inay. Hindi niya naiintindihan kung bakit ngayon lumabas ang taong ito o bakit ang nakaraan ng kanyang inay ay bumabalik upang iligtas siya. Ngunit sa harap ng hindi kilalang pakiramdam na hindi siya ganap na tinakwil ng mundo, sa unang pagkakataon ay nakahingi siya ng mahabang hininga. Ngunit mayroon pang isang bagay na hindi alam ni Carla. Sa parehong oras, si Marco at ang kanyang biyenang babae na si Elena ay magkasamang napatunayan na ang may-ari ng malaking mansyon ay si Eduardo Santos. Nagnining ang mga mata ni Elena at bahagyang umangat ang sulok ng kanyang mga labi. Ang mansyon ng Eduardo Santos? Ibang usapan na ito. Ang dalawang taong itinuring na basura ang manugang nang palayasin ito nang muling nagsimula silang tawagin itong pamilya. Isang mas malaking at mas marungis na kalkulasyon ang nagsimulang gumalaw patungo sa mansyon. Nang kinabukasan ng umaga, ang hawak sa kanyang pulso ay malamig at tumpak. Nang biglain ng mga daliri ni Isabela ang pulso ni Carla, automatikong naninigas ang katawan ni Carla. Sa lahat ng kanyang panahon sa mansyon, ito ang unang pisikal na pakikipag-ugnayan at bago pa man magsalita ay naramdaman na niya sa balat na ito ay hindi pagmamahal. Sa nakalipas na 2 araw, naging higit na marahas ang pakikitungo ni Isabela. Sinabi niya na ang vase ay 3 sentimetro, ang pagkakalagay ibalik daw sa tamang lugar. Sinabi rin na may kulubot ang tela ng hapag, kaya kailangang iplansya muli mula sa simula. Bawat isa ay maliit lang, ngunit kapag paulit-ulit na nangyayari araw-araw, hindi na ito maliit. Malinaw ang intensyon ang tukuyin ang bawat kilos ni Carla at lumikha ng pagkakamali. May dahilan kung bakit naging ganito. Ang dating tahimik na babala ni Isabela ang interes ng kanyang biyenan sa isang walang background na bagong kasambahay. Ang pag-aalaga na hindi man lang kailanman natanggap ni Isabela bilang manugang sa loob ng mahabang panahon ngayon ay napupunta sa isang tagalabas. Ito ay isang instinktibong banta. Nang hapon sa koridor, hinawi ni Isabela ang landas ni Carla at mahigpit na hinawakan ang kanyang pulso. Nahulog ang basahan na hawak ni Carla. Maikli ang lumabas na salita ni Isabela, ngunit malinaw ang kahulugan. Huwag lumampas sa aking sakop. Huwag kalimutang saan ang iyong lugar sa bahay na ito. Naramdaman ni Carla ang pananakit sa hinawakang pulso, ngunit mas masakit kaysa riyon ang katotohanang masyadong pamilyar ang sitwasyong ito. Ang paraan na ibinaba ng kanyang biyenang babae ang sandok kapag matamis ang sabaw, ang bigat na pinilit ng asawa sa kanyang balikat nang ilabas ang mga papeles. Magkaiba man ang anyo, lagi siyang nandoon sa parehong lugar na gumaganap ng parehong papel para sa iba. Sa sandaling iyon, may narinig na yabag sa dulo ng koridor. Si Eduardo. Habang lumiliko siya sa sulok, eksakto niyang nakita ang 2 babae, ang kamay ni Isabela na humahawak sa pulso ni Carla. Ang basahang nahulog sa sahig, ang naparang ekspresyon ni Carla. Huminto ang paglakad ni Eduardo nang hindi pa 1 segundo, ngunit ang katahimikang iyon ay nagbago ng hangin ng buong koridor. Hindi sinalita ni Eduardo si Isabela sa publiko. Sa halip, sa oras ng hapunan sa harap ng lahat ng empleyado at pamilya, isang bagay ang nilinaw niya sa mababang matibay na boses. Si Ms. Carla Reyes ay bibigyan lang ng mga gawain na kinakailangan, ang lahat ng iba pang utos ay sa pamamagitan lang ni Ma'am Cora. Wala nang hindi kinakailangang pakikialam. Maikli ang salita, ngunit naiiba ang bigat. Para kay Isabela ito ay isang sandaling nawala ang kanyang mukha sa harap ng lahat, at para kay Carla, ito ang unang pagkakataon na may isang tao na malinaw na nagprotekta sa kanyang hangganan. Nakatayo si Carla sa sulok ng hapagkainan at nilunok ang kanyang hininga. Ang pasasalamat ay umakyat hanggang sa kanyang lalamunan, ngunit hindi niya ito nailabas. Matapos ang hapunan,
naging mas mahirap pa ang loob ni Carla. Para sa kanya, naging mas masamang ang simoy ng bahay dahil sa kanya. Dapat ba siyang mag-impake ng tahimik at umalis? Nang malapit na ang ideyang iyon sa dulo ng kanyang mga daliri, tinawag siya ni Ma'am Cora sa koridor. Mapusgay pa rin ang ekspresyon, ngunit may lakas ang boses. Sa ganitong lugar, ang mahina na tahimik na tumitiyap ay hindi magalang, ito ay madaling gamitan. Huwag nang labis pang magtiis. Matagal na nakatayo si Carla sa koridor matapos marinig iyon. Sa tahanan ng asawa, naniniwala siya na kapag nagtiis, magiging pamilya ka. Naniniwala siyang kapag nagtiis, makatatanggap ka ng pagkilala. Ngunit ang bumalik sa kanya ay tumpok ng utang at itim na bag na inihagis palabas. Maikli ang salita ni Ma'am Cora, ngunit nginalit nito ang ugat ng paniniwala na matagal nang pinanghawakan ni Carla sa loob ng mga taon. Ilang sandali pagkatapos, nang magtagpo si Eduardo at Carla sa landas ng hardin, nagsalita si Eduardo ng maikli, hindi pinalaking kaginhawaan at hindi nagpakita ng malaking emosyon. Habang nandito ka sa mansyon na ito, walang sino man ang maaaring gumalaw nang walang malasakit sa iyo. Yumuko si Carla at sumagot lang ng opo. Ngunit kakaiba ang naramdaman niya sa isang bahagi ng kanyang dibdib, may isang bagay na bahagya ng lumuwag. Kahit hindi malaking kaginhawaan, ang simpleng katotohanang may bakod na nagpoprotekta sa kanya ay dahan-dahang nagbibigay ng bagong mukha sa kanyang ekspresyon. Ngunit ang sitwasyon sa labas ng mansyon ay patuloy na lumalala. Sa parehong oras, personal na kinumpirma ni Marco mula sa dating business partner ang balita na espesyal ang pagtrato sa kanya ng amo ng mansyon. Sa kanyang isipan, patakbo na ang kalkulasyon kung ang asawa ay nakatatanggap ng espesyal na pagtrato sa isang mayamang pamilya, maaari ba itong maging daan para sa pagbabawi ng pondo ng negosyo? Katulad din si Elena, inaayos niya ang kanyang sarili para sa mas matigas na galaw, ang muling dalhin pabalik ang manugang upang maibalik ang hitsura at mahawakan ang pera. Nang gabing iyon, nagtunog ang telepono ni Carla. Isang tawag na walang nakitang numero. Nang sagutin, walang narinig na salita. Hingal lang. Natuyo ang mga kamay ni Carla. Naaalala niya ang mga huling panahon nang paulit-ulit na kumakatok ang mga nagpapahiram sa pintuan sa madaling araw, at kahit matapos na bumalik ang telepono, ay maraming beses pa rin niyang tinignan sa labas ng bintana ang hardin. Hindi pa tapos ang takot ng nakaraan. Sa parehong oras, habang sinisiyasat ni Ma'am Cora ang mga talaan ng seguridad, natuklasan niya ang isang sasakyan na dahan-dahang dumadaan sa malapit ng mansyon 3 beses sa loob ng 2 araw na parehong plaka. Agad itong iniulat kay Eduardo at napagpasyahan niya na ang pamilya ng asawa ni Carla ay nagsimula ng kumilos ng personal. Nakinig si Eduardo sa ulat at sandaling nag-isip. Alam na niya na lumampas na ang sandaling tahimik na harapin ang problemang ito mula sa loob ng mansyon. Nagpasya siyang putulin ang ugat ng problemang ito, hindi itago. Nang susunod na umaga, mas maaga kaysa sa inaasahan, ay nagkaroon ng kaguluhan. Lumabas si Elena at si Marco sa harap ng guardhouse ng mansyon. Nakaitim na damit si Elena at maayos ang buhok, at si Marco ay may suot na kurbata. Mukha silang pumunta para kunin ang isang nawawalang miyembro ng pamilya, ngunit ang kaibahan sa pagitan ng kanilang ipinapakitang pagmamahal sa pamilya at ng tunay na layunin ay masyadong klaro para hindi makita ng mga guwardya. Naghintay si Ma'am Cora sa utos ni Eduardo. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, nagsalita si Eduardo, "Huwag munang papasukin. Patnubayan sa guest room na sala ng annex. Gusto kong personal na makita kung anong mukha at anong sasabihin nila." Narinig ni Carla ang balita sa dulo ng koridor nang hindi sinasadya, nang makapasok sa kanyang tainga na ang asawa at ang kanyang biyenang babae ay nakatayo sa harap ng mansyon. Namutla ang kanyang mukha, nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod at naging malamig ang dulo ng kanyang mga daliri. Sa kanyang sariling reaksyon ay muli siyang napagtanto kung gaano kalaking takot ang naiwan ng 2 pangalang iyon sa kanya. Ngunit ngayon ay bahagya itong naiiba.
May ibang pakiramdam sa likod ng takot, isang kutob na oras na para harapin, hindi para tumakas. Naalala niya ang salita ni Ma'am Cora, ang mahina na tahimik na tumitiyak ay hindi magalang, ito ay madaling gamitan. Diniin ni Carla ang kanyang mga kamao at dahan-dahan na huminga. Sa annex na sala ng mansyon, dahan-dahang nangongolekta ng mga mukha ng manugang ang pamilya ng asawa na gumamit sa kanya para sa utang at pagkatapos ay itinakwil siya at ang mga mukha ng pagnanasa na puno ng kalkulasyon kahit hindi pa nila alam kung bakit espesyal ang kinaroroonan ni Carla sa bahay na iyon. Narinig ni Carla mula sa koridor ang pamilyar na tunog ng sapatos. Mas mabilis ang reaksyon ng kanyang katawan kaysa sa kanyang isip. 3 taon ang ritmo ng araw-araw na pag-ingay ng sapatos na iyon sa pintuan sa umaga, bahagyang dinadilas, ngunit tiwala sa sahig, at nang marinig iyon ni Carla mula sa dulo ng koridor, automatikong umurong ang kanyang mga balikat at dinalamhati ang kanyang mga kamay habang sinusubukan na huwag huminto ang kanyang mga paa. Hanggang doon ay hindi pa alam ni Carla na ang paghaharap na ito ay magiging pagkakataon upang tuluyang putulin ang kanyang nakaraan. Sa harap ng pintuan ng sala, tumingin si Ma'am Cora ng diretso sa mga mata ni Carla, magkasama ang mga kamay at isang tono na mas mababa ngunit may lakas. Nandoon si Eduardo. Hindi ka nag-iisang haharapin ng anumang bagay. Hindi inalis ni Ma'am Cora ang tingin pagkatapos ng mga salita at naunawaan ni Carla ang proteksyon sa loob ng maikling pangungusap na iyon at bahagya lang niya itong itinango. Nang bumukas ang pintuan, ang una niyang nakita ay ang itim na damit ni Elena. Ang biyenang babae ay nagpanggap na nagalala ang mukha at ang mga nakayuko na labi at mga mata na parang may luha ay magmumukhang nagmamahal na biyenang babae para sa sinumang hindi nakakaalam ng sitwasyon. Si Marco naman ay nakasuot ng kurbata at maayos na buhok at sa ilalim ng mukha na pinagsamang paghingi ng tawad at pagkagalak ay eksakto namang nabasa ni Carla ang kalkulasyon na lagi na niyang nakilala noon. Nang makita na si Carla ay lalampas na sa pintuan, bahagya nang tumayo si Elena mula sa upuan, sama-sama ang mga kamay sa harap ng dibdib, malawak ang mga mata at nagsalita ng may dinalamhati na boses. Carla, napabuti ka naman, natutuwa akong makita ka. Hindi ko alam kung gaano kami nag-aalala ng buong pamilya nang umalis ka. Bahagya ang pag-alog ng mga labi ni Elena, ngunit kaya na nitong tukuyin ni Carla kung emosyon o arte. Kapag totoo ang pag-aalala ng biyenang babae, hindi nito itinataas ang boses sa harap ng iba. Ang tunay na pag-aalala ay lagi itong tahimik at ang 3 taon na iyon, ang natanggap ni Carla ay hindi tahimik na pag-aalala kundi tahimik na kontrol. Tumayo si Marco mula sa upuan at lumakad ng isang hakbang patungo kay Carla, ngunit nang magtagpo ang kanyang tingin kay Eduardo na nakaupo sa loob ng sala, huminto ang kanyang paa. Nakasandal si Eduardo sa upuan, nang nakalagay sa gilid ang kanyang tungkod, walang galit o pagkamaliit sa kanyang mukha, tanging ang malamig na determinasyon na panuorin ang lahat hanggang sa dulo. Sa harap ng katahimikan ng bigat na iyon, instinktibong inayos ni Marco ang kanyang sarili at lalong pinalaki ang papel ng isang asawang pumunta para kunin ang asawa nito at pinaganda ang boses. Mahal, marami akong hindi na ibigay sa iyo nang nahirapan ang negosyo. May mga misunderstanding ngunit maaari nating ayusin ito ng sama-sama. Malambot ang boses ngunit walang ni isang salita tungkol sa kung ano ang pagkakamali o anong kasalanan ang ginawa. Ang paraan ng pagsubok na takpan lang ang sitwasyon ay eksakto ang paraan na daan-daang beses nang naranasan ni Carla sa loob ng 3 taon. Hindi sumagot si Carla. Natakot siya na baka kapag nagbukas ang kanyang bibig, mauna pa ang upo tulad noong dati. Kapag sabay na gumagana ang mga luha ni Elena at ang malambot na boses ni Marco, lagi naming nagiging taong nagkamali si Carla noon at umuurong ng isang hakbang, ngunit ngayon ay naiiba. Naririnig pa rin niya ang salita ni Ma'am Cora at ang presensya ni Eduardo ang nagbigay sa kanya ng unang pakiramdam ng hindi pag-iisa. Nang matagal na duminig si Eduardo, nagbigay siya ng hudyat sa Ma'am Cora at inilatag ni Ma'am Cora ang mga naihanda ng dokumento sa ibabaw ng mesa. Nang mabuksan ang folder,
ganap na nagbago ang hangin ng sala. Sa unang pahina ay makikita ang listahan ng mga utang na naisagawa sa pangalan ni Carla, nakaayos ayon sa petsa. 4 na personal na utang, 3 cash advance, 2 garantiya sa ilalim ng mesa, 3 power of attorney para sa bayad ng mga deal, lahat ay 12 at sa tabi ng bawat isa ay nakahanay ang record ng pagbabantay ni Carla sa ospital ng biyenan. Sa oras na naisagawa ang mga utang, nandoon si Carla sa ospital para alagaan ang kanyang biyenan. Ang isang tao ay hindi maaaring nandoon sa 2 lugar sa parehong oras. Dahan-dahan na nawala ang malambot na ekspresyon sa mukha ni Marco. Sinubukan niyang sabihin na sumang-ayon si Carla, ngunit nang ibinalik ni Ma'am Cora ang susunod na pahina, makikita ang mga pondo na pumunta sa account ni Carla at agad na lumipat sa account ng negosyo ni Marco sa parehong araw o sa susunod na araw, paulit-ulit na pattern sa loob ng maraming buwan. Sinubukan ni Elena na guluhin ang usapin na normal lang sa pamilya ang magtulungan sa mga dokumento. Ngunit sa huling dokumento na inilabas ni Ma'am Cora ay makikita ang mga record ng text ni Elena mismo na may mga petsang kasama na malinaw na nakasulat. Ang utos na huwag sabihin sa manugang basta kuhanin ang pirma at ang direktiba na ang lahat ng problema sa utang ay ipasahin na kay Carla ay nakasulat ng klaro at sa sandaling iyon, dahan-dahan na natanggal ang maskara ng nagmamahal na biyenang babae ni Elena sa harap ng lahat. Matapos makita ang lahat ng mga dokumento, nagsalita si Eduardo. Dahan-dahang inangat ang kanyang katawan habang hawak ang tungkod sa kanang kamay at nagsalita sa mababang mabigat na boses habang pinipigilan ang lahat ng damdamin. Si Miss Carla Reyes ay hindi isang bagay na kinukuhain pagkailangan at itinatakwil pagkalipas. Ang mga dokumentong ito lamang ay sapat na upang sabihing ito ay hindi isang pagkakamali sa pamilya, ito ay usapin ng batas. Matapos ang salita, isang maikling katahimikan ang bumaba at makikita ang bahagyang pag-alog ng mga kamay ni Elena sa kanyang mga tuhod. Inubukan ni Marco sa huli na mag-alok na aayusin niya ang utang kung bumalik si Carla, ngunit ang sukat ng pagkawasak ng kanyang negosyo at personal na utang na nakabitin sa mga dokumento ay nagpapatunay na wala na siya sa posisyon na tulungan ang sinuman. Nagsimulang manghina ang boses ni Marco. Si Elena naman ay nagbago agad ng attitude, sinabi na mahal niya talaga si Carla at isang sandaling pagkakamali lang ang lahat, ngunit ang mabilis na pagbabago mula sa itinuturing na basura ng manugang tungo sa paglalagay ng malasakit ay hindi tumugma sa sinuman sa lugar na iyon. Habang pinanood ni Carla ang eksena, dahan-dahan ay nagsimulang mag-ayos ang isang bagay sa loob ng kanyang dibdib. Hindi muna dumating ang galit. Ang una ay ang pakiramdam na ang isang bagay na matagal na lang na malabo ay nagiging isang malinaw na pangungusap. Hindi siya kailanman na iprotektahan ng terminong pamilya sa loob ng mga taon na iyon. Sa pag-aalaga ng tindahan, pagbabantay sa ospital, pag-impake ng delivery sa madaling araw, at pagpasan ng utang, ang salitang pamilya ay hindi nagprotekta kundi nag-ugnay-ugnay sa kanya. Sa unang pagkakataon, tumingin ng diretso si Carla sa kanyang asawa at biyenang babae, hindi ibinaba ang ulo. Inilagay ang magkabilang kamay sa kanyang mga tuhod at dahan-dahang nagsalita ng nanginginig ngunit malinaw. Sa loob ng 3 taon, nagtrabaho ako para sa pamilyang ito mula umaga hanggang gabi. Ngunit ang nabalik sa akin ay mga utang sa aking pangalan at pagkakaihagis palabas ng pintuan. Tinatanggap ko na ngayon na hindi na ako miyembro ng pamilyang iyon. May luha sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit hindi ito dumukot sa kanyang pisngi. Hindi siya nagpigil, ang pakiramdam ng kalayaan ay nauna bago dumating ang kalungkutan. Naging tahimik muli ang sala. Nagbukas si Elena ng bibig at muling isinara. Si Marco naman ay pinaglaruan ang tuhog ng kanyang kurbata at ibinaba ang tingin sa sahig. Ang manugang na lagi namang nagtitiis at umuurong ay hindi nila inaasahang magsasalita ng ganoon. Nag-utos si Eduardo kay Ma'am Cora
na ibigay ang mga dokumento sa legal team at sundan ang bawat detalye ng pag-aprobeta ni Marco at pakikialam ni Elena at gumawa ng mga hakbang upang harapin ang issue ng direkta kaysa itago ito. Matapos masara ang pintuan ng sala, si Elena at Marco ay inakay palabas ng mansyon ng mga guwardya. Nawala ang pagiging kumpiyansa nila nang pumasok at ang nagtigas na mga balikat at mabilis na mga hakbang lang ang natira. Matagal na hindi nakatayo si Carla sa naiwan siyang sala. Ang katotohanan sa wakas ay nakapagsalita siya nang hindi pa kailanman masasabi. Sa loob ng 3 taon ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng kalayaan at takot ng sabay. Sa labas ng bintana, nag-aalay ang takip-silim na liwanag ng gabi. Hinawakan ni Carla ang kuwintas ng kanyang inay sa loob ng kanyang mga palad. Habang ang malamig na metal ay dahan-dahang tumatanggap ng init ng kanyang katawan, malinaw na naramdaman niya ang isang bagay. Ang mga nasa sulok ay gumagawa ng mas mapanganib na pagpili. Ang dalawang iyon ay hindi tahimik na aatras, ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, hindi niya pinaraan ang sarili na maakit ng iba, at ang katotohanang iyon lang ay magiging lakas para harapin ang bukas. 1 linggo pagkatapos, ang pangalan ni Carla ay umaagos na mula sa bibig ng mga hindi siya kilala. Sa oras ng pagpapalit ng guwardya sa pintuan, nabalitaan ang kwento na ang manugang na pumunta sa mayamang mansyon ay iniwan ang pamilya at nagtatago sa ilalim ng proteksyon ng isang matandang lalaki. Aksidenteng narinig ito ni Carla sa labas ng bintana ng koridor at naramdaman niya na parang mabibigo siyang huminga. Ang katotohanang ang kanyang pangalan ay lumalabas sa mundo sa isang anyo na ganap na naiiba sa katotohanan ay pumukaw ng pamamanhid mula sa dulo ng kanyang mga daliri. Malinaw ang pinagmulan ng balita. Ang mga umalis na si Marco at Elena mula sa sala ay agad na nagbago ng direksyon sa labas ng mansyon at nagsimulang magsalita sa paligid para bang sila ang mga biktima. Kinakalap ni Marco ang mga kwento sa kanyang mga dating business partner na umalis ang kanyang asawa kasama ang isang matandang mayaman. Si Elena naman ay nagkukwento sa mga kaalaman sa lugar na ang manugang ay palaging may ganang yumaman at pati na luha ay hinalong kwento. Kinakalap naman ni Isabela ang mga balitang dumating mula sa labas at dahan-dahan itong inilabas sa hapagkainan sa isang gabi. Ibinaba ni Isabela ang chopstick at maingat na tiningnan si Eduardo habang nagsasalita ng magaan ngunit may nakatagong talim. Eduardo, may kakaibang mga salita na lumabas sa labas nitong mga araw. Nag-aalala ako, baka makaapekto sa reputasyon ng pamilya. Matapos ang salita, ibinaba ni Isabela ang tingin sa kanyang plato, ngunit ang maikling pangungusap na iyon ay nagtutugma sa mismo kay Carla. Hindi sumagot si Eduardo. Dahan-dahan lang niyang ibinaba ang kutsara at tumingin sandali sa labas ng bintana, at habang lumalala ang katahimikang iyon, tahimik na lumalaki sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya sa hapagkainan ang hindi komportableng mga hinuha tungkol kay Carla. May isa na nagbigay ng tingin na baka ang amo ay naging mahina na ang pag-iisip sa katandaan niya at may isa naman na hindi nais sa sitwasyong naging maingay ang bahay dahil sa isang tagalabas. Eksakto nitong naramdaman ni Carla ang simoy ng hangin. Kahit sa habang naglilinis ng mga pinggan sa kusina, pakiramdam niya ay naabot siya sa balat ng temperatura ng mga tingin na napalitan sa hapagkainan at napigilan siya ng pag-iisip na baka siya ang dahilan kung bakit mas naging masama ang simoy ng bahay para sa amo. Nang gabing iyon, nagsimulang mag-impake si Carla ng kanyang mga damit sa kanyang maliit na kwarto. Ang pag-alis ng tahimik ay ang pinakamabuting para sa lahat ayon sa kanyang pag-iisip. Ngunit habang gumagalaw ang kanyang mga kamay, nag-overlap sa kanya ang imahe ng sarili niyang muli na pinapalayas at ang alaala ng itim na bag na inihagis palabas ng pintuan ng tahanan ay bumagsak ng mabigat sa kanyang mga balikat. Ngunit nakita ito ni Ate Belen. Nakatayo ito sa pintuan ng silid, pinaghaliluhan ang pagtingin sa mga nakatiklop na damit at sa pagmamatigas na ekspresyon ni Carla, at pagkatapos ng isang malalim na hininga ay nagsalita ng mababa ngunit matibay.
Kung umalis ka rito, magiging totoo ang sinasabi ng mga nag-iingay sa labas. Sila na ang mananalo. Matapos magsalita si Ate Belen, tiningnan niya ng diretso ang mga mata ni Carla at sa loob ng tingin na iyon ay makikita ang tibay ng isang taong maraming taon nang nakaligtas sa mansyon. Hindi gumalaw si Carla nang matagal habang nasa tuhod ang mga nakatiklop na damit. Alam niya sa isipan na tama si Ate Belen, ngunit ang pakiramdam na ang presensya niya lang ay nagbibigay ng pinsala sa iba ay isang bagay na pinagkondisyon sa loob ng 3 taon sa bahay ng asawa at hindi ito madaling matanggal. Kahit ganoon sa pagkakataong ito ay hindi niya kinuha ang bag at lumabas ng pintuan at iyon lang na ang pagbabago kaysa dati. Nang susunod na gabi, tinipon ni Eduardo sa hapagkainan ang lahat ang legal team, ang mga miyembro ng pamilya at si Ma'am Cora. Ang hindi karaniwang pag-aayos ng mga upuan ay nagpatigas ng mukha ng lahat sa tensyon at si Isabela ay hindi malaman kung bakit at umupo sa dulo ng upuan. Naupo si Eduardo sa dulo ng mahabang mesa at nang makumpirma niyang nakatutok sa kanya ang lahat, iinabay ang kanyang tungkod sa tabi ng mesa at inilabas ang lumang kahon ng kahoy. Lumabas mula sa kahon ang isang nauyat na panyolito at kalawanging kalahating dekorasyon ng kuwintas. Maayos na inilagay ni Eduardo ang mga bagay na ito sa hapagkainan at para sa unang pagkakataon ay ibinunyag sa kanyang pamilya ang kwento ng aksidente sa construction site sa panahon ng monsoon ilang dekada na ang nakaraan. Nang mabagsak ang sasakyan at nalunod sila sa putik at bugsong tubig ulan, isang hindi kilalang babae ang lumabas mula sa ulan. Naalis niya, gamit ang hubad na kamay ang mga salamin, inayos ang leeg ng nakatulog na kasama at pinigilan ang dugo ni Eduardo gamit ang kanyang panyolito hanggang dumating ang rescue team. Tumanggi siya sa bayad at tumalikod palayo. Habang nagkukwento si Eduardo, dahan-dahan ang boses at para sa unang pagkakataon, nakita ng pamilya ang bahagyang pamumula ng mata ng isang matandang lalaking hindi karaniwang nagpapakita ng damdamin. Itinuturo ni Eduardo ang kalahating dekorasyon sa tabi ng panyolito at ipinaliwanag na ang kuwintas ni Carla at ito ay magkapares. At ang pangalan ng nagligtas ay si Yuna at ang anak ni Yuna ay si Carla Reyes mismo. Ganap na nagbago ang hangin sa hapagkainan. Natigil si Isabela. Ang ibang mga miyembro ng pamilya ay nag-umpisa ring tanggapin ang bigat ng sitwasyon sa katahimikan. Itinayo ni Eduardo ang likod at dahan-dahang tumingin sa lahat ng nakaupo bago nagsalita ng buong tiyak na isang letra sa isang letra. Si Miss Carla Reyes ay anak ng babaeng nagligtas sa aking buhay. Sinumang magsalita nang walang malasakit tungkol sa kanya, mula ngayon ay iyon ang itinuturing kong pag-insulto sa akin. Nang matapos ang salita, nawala na ang tunog ng mga kutsara sa hapagkainan at dahan-dahan na nawala sa mukha ni Isabela ang bahid ng hinanaing. Pagkatapos ng pahayag, ipinaliwanag pa ni Ma'am Cora sa lahat ang katotohanang ang iligal na pakikialam ni Marco at Elena sa mga utang, pag-abuso sa pangalan at pag-agaw ng pondo ay nasa ilalim na ng proseso ng batas. Ang katotohanang si Carla ay hindi isang babaeng tinalikuran ang pamilya kundi isang biktima ng organisadong pang-aabuso ay muling nakumpirma ng objetibong ebidensya. Matapos ang gabi, kitang-kita ang pagbabago ng simoy ng mansyon. Kahit man ay walang sinumang naglakas loob na gumalaw nang walang malasakit kay Carla at si Ate Belen at ilang empleyado ay nagsimulang igalang si Carla sa kanilang pagtawag. Ngunit hindi plano ni Carla na manatili sa loob ng bakod magpakailanman. Kahit na maraming paraan na nagpahiwatig si Eduardo na komportable siyang manatili sa mansyon, ayaw ni Carla na gumastos ng natitirang buhay sa loob ng kabutihan ng iba. Ang kanyang inay na si Yuna ay nagligtas ng buhay, ngunit hindi nagpakilala at tumanggi sa bayad, at pinalaki ang anak sa pamamagitan ng sariling kinikita. Gusto ni Carla na mana ang paraan na iyon. Isang hapon, matagal na nagalinlangan si Carla sa harap ng pintuan ng estudyo bago niya ito dahan-dahang kinatok. Nang sabihin ni Eduardo na pumasok, tumawid sa pintuan si Carla na magkasama ang mga kamay sa itaas ng kanyang apron. Natuyo ang kanyang mga labi at ilang segundo
bago lumabas ang kanyang boses. Eduardo, gusto ko pong lumabas ng bahay na ito at mabuhay sa sarili kong lakas. Ibinaba ni Eduardo ang mga papel at matagal na tiningnan ang mukha ni Carla. May lumabas na gulat ngunit agad na naging malalim ang kanyang tingin. Para sa kanya, katulad ng hitsura ni Yuna noon na nang tumalikod palayo sa ospital at tumanggi sa bayad. Dahan-dahang itinayo ni Eduardo ang kanyang tungkod at sumagot ng mababa at mabagal. Bibigyan kita ng pagkakataon para makatayo ng mag-isa ngunit hindi ako lulusong sa harapan. Iyon ang paraan na gusto ni Yuna. Malalim na yumuko si Carla. Naging mainit ang loob ng kanyang lalamunan ngunit hindi siya umiyak. Kapag umiyak siya sa harap ng taong ito, baka manginig ang kanyang desisyon na umalis. Mula ng araw na iyon, nagsimulang suriin ni Ma'am Cora at ni Ate Belen ang plano ng operasyon ng maliit na tindahan ng lutuin batay sa karanasan at kakayahan ni Carla. Habang kinakalkula ni Ate Belen ang listahan ng kagamitan at gastos ng mga sangkap, unti-unting naging konkretong mga numero ang malabong pangarap at tahimik na pinuno ni Eduardo, ang mga bahagi na mahirap harapin ng mag-isa tulad ng deposito ng renta at mga kagamitan nang hindi inilalagay ang kanyang pangalan sa tindahan. Nang unang araw na pupuntahan ang kandidato na lugar ng tindahan, nagpunta silang magkasama ni Ate Belen sa isang maliit na harap-bahay sa loob ng isang makipot na kalsada. May alikabok sa salamin ng pintuan at mga mantsa ng langis sa cooking area na iniwan ng nakaraang nangungupahan. Nakatayo si Ate Belen na may pinaghalong pag-asa at pagkabahala sa mukha habang tumingin sa exhaust fan. Miss Carla, perpekto ang posisyon ng exhaust fan dito. Kapag umabot ang amoy ng ulam sa kalsada, iyon na ang pinakamabuting tanda ng tindahan. Ipinahawak ni Carla ang kanyang kamay sa bakanting cooking area nang mahipo ng malamig na metal ang kanyang palad. Sa unang pagkakataon, hindi ang madaling araw ng pagpapainit ng sabaw ng iba sa kusina ng kanyang biyenang babae ang dumating sa kanyang isip, kundi ang eksena ng pagbebenta ng sariling pagkain sa ilalim ng sarili niyang pangalan. Naging mainit ang kanyang mga mata, ngunit hindi ito pag-iyak. Ito ay ang panginginig ng isang pandama na matagal nang natutulog na muling nagigising. Sa isang gabi, habang abala sa paghahanda, nakita ni Carla sa pagitan ng mga pahina ng lumang notebook ng kanyang inay ang isang memo na nanatiling nakadikit sa huling pahina. Sa nagayumot na papel at may mga titik na ginawa ng lapis, ingatan ang puso ng pagtulong, ngunit huwag ibigay ang iyong buhay sa iba. Maraming beses na binasa ni Carla ang isang linyang iyon. Para sa sarili niyang 3 taon na ibinigay ang buong buhay para sa pamilya ng asawa, at para sa sarili niyang muling babangon, ito ay parang huling tagubilin ng kanyang inay. Nang gabing bago umalis sa mansyon, nagtagpo si Carla at Eduardo sa hardin. Nakatulala si Eduardo sa isang puno ng palmera at nang marinig ang yabag ni Carla ay dahan-dahang lumingon. Sa pagitan ng malalim na mga kunot ay makikita ang ginhawa ng isang taong matagal na nagtiis. Mas, Carla, kung buhay pa si Yuna, siya ang unang darating sa harap ng tindahan bukas. Diniin ni Carla ang kanyang mga labi. Hindi agad lumabas ang salita dahil sa init sa loob ng kanyang lalamunan. Ilang segundo ang lumipas bago siya tumingin pataas, may luha sa mga mata ngunit tahimik at matibay ang ekspresyon. Eduardo, nakarating ako rito dahil sa naiwan ng aking inay. Maraming salamat po. Dahan-dahang tumango si Eduardo ng isang beses nang walang salita. Sa buong buhay niya, hindi niya nakarating sa pagpapasalamat sa babaeng nawala nang hindi nagpapaalam sa ulan, ngunit ang panonood sa anak ng babaeng iyon na muling tumayo mula sa pagkabagsak ay maaaring maging isang piraso ng salamat na huli na. Dumating. Nang susunod na umaga, dinalhin ni Carla ang isang maayos na bag patungo sa pintuan ng mansyon. Nang unang pumasok siya sa bahay na ito, isang itim na bag lang ang hawak niya, may gusot na damit, sirang picture frame at litrato ng kanyang inay na magkasama. Pababa noon ang kanyang mga balikat sa bigat ng isang taong walang mapuntahan sa buong mundo. Ang bag ngayon ay maliit, ngunit impake ng sariling kagustuhan
at ang kaibahang iyon ay nagsasalaysay ng lahat ng nagbago sa nakalipas na panahon. Nakatayo si Ma'am Cora sa pintuan at ibinigay sa kanya ang isang maliit na sobre. Sa loob ay makikita ang panghuling kopya ng kontrata ng renta ng tindahan at ang listahan ng kalusugang pamamahala na inihanda ng doktor. Hindi na bago ang ekspresyon ni Ma'am Cora, ngunit bahagya na mas mabagal ang kamay nito nang ibigay ang sobre, at pagkatapos ng isang yuko ay nagdagdag ng isang salita, "Alagaan ang iyong sarili." Nakatayo si Ate Belen sa pasukan ng kusina at nang lumingon si Carla, isang beses nitong itinayo ang kamay. Walang salita ngunit pula ang mga mata. Habang dumadaan sa koridor papunta sa pintuan, nagtagpo siya ni Isabela sa sulok. Huminto si Isabela at tumingan si Carla. Hindi na katulad ng matutulis na tingin noon. Nagbukas ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit isang beses na isinara ito at matapos ang maikling katahimikan ay nag-iwan ng dalawang salita sa mababang boses. Naging mahirap ang trabaho. Bahagya na nagulat si Carla habang yumukod para sa respeto. Hindi ito isang ganap na pagkakasundo, ngunit sa maikling salitang iyon ay may dumaan na pinakamaliit na pagkilala. Nang mabuksan ang bakal na pintuan at lumabas si Carla, tinitingnan siya ni Eduardo mula sa bintana ng estudyo. Hawak ang kalahating kuwintas mula sa lumang kahon at matagal na pinagmasdan ang likod ni Carla. Tahimik na nagtanong si Ma'am Cora sa tabi niya, "Sigurado po ba kayong hayaan siyang umalis?" Hindi inalis ni Eduardo ang tingin sa labas ng bintana habang sumasagot ng mababa, "Gagawa siyang maayos kahit mag-isa. Siya ay anak ng nagligtas sa akin." Sa madaling araw ng pagbubukas, 4:30 ng umaga, itinaas ni Carla ang shutter ng tindahan. Ang bakal na shutter ay umikot pataas nang may matalas na tunog, at habang dumadaloy ang tunog sa buong kalsada, nanatili ang malamig na metal sa kanyang palad ng matagal. Kumikislap ang fluorescent na ilaw at sabay-sabay na nasumbalingan ang bakanteng display shelf at bagong apron na nakasabit sa dingding. Hinugas ni Carla ang kanyang mga kamay at tinali ang apron. Libu-libong beses na niyang ginawa ang galaw na ito, ngunit ang buhol ngayon ay naiiba. Buhol para sa sarili niyang tindahan, para sa sarili niyang pangalan. Mga 9:00 ng umaga, lumabas si Ate Linda na may dalang kalamay na nakabalot, pula ang ilong at medyo namagmag ang boses. "Carla, binuksan mo na ang sariling tindahan, kinikilig ako para sa iyo." Tinanggap ni Carla ang kalamay at ngumiti. Umaangat ang sulok ng mga labi, ngunit may luha sa mga mata. "Kung hindi kita tinawagan noon ng gabing iyon, ate, hindi ako nandito ngayon." Nagwaray-waray si Ate Linda, ngunit hindi niya naitago ang pamumula ng kanyang mga mata. Dumaan din si Ate Belen ng ilang sandali at tumulong sa pag-aayos ng display shelf, at tahimik na nagpaabot ng congratulations ang ilang empleyado ng mansyon. Hindi personal na dumating si Eduardo. Sa halip, iniwan ang sasakyan sa isang kalsada na isang bloke ang layo at pinaalam kay Ma'am Cora na subaybayan ang sitwasyon. Bumalik si Ma'am Cora at nagulat ng maikli, ngunit may napakakaunti ang pag-akyat ng sulok ng mga labi nito. "Eduardo." Dumaan na ang unang customer. Dahan-dahang tumango si Eduardo at tumingin palabas ng bintana ng sasakyan patungo sa direksyon ng tindahan. Kung buhay pa si Yuna, gaano ba kaya niya kapagod-pagod ang anak niyang ganito? Habang lumipas ang pag-iisip na iyon, dahan-dahan na bumaba mula sa kanyang mga balikat ang isang mabigat na pasan na nakabitin doon sa loob ng mahabang panahon. Sa loob ng simpleng emosyon na kahit paano ay nakapagbigay ng sagot ng huli, ay tahimik niyang inibaba ang isang utang na nagod. Nagbibigay ng liwanag ang hapon na araw sa salamin ng pintuan. Ang kuwintas ng kanyang inay ay nakasabit sa leeg ni Carla, ngunit ngayon ay hindi niya ito itinatago sa loob ng damit. Ang maliit na dekorasyon ay kumikislap sa liwanag ng araw, at ito ay hindi mukhang bakas ng kahirapan, kundi patunay ng isang taong nagtiis at nanatiling buhay. Nang gabi, ibinagsak ni Carla ang shutter ng kalahati at iniayos ang mga benta ng araw. Habang dahan-dahang pinupunasan ang mga lalagyan ng isa-isa, mahinahon niyang tinimbang ang distansya sa pagitan ng madaling araw na kumakain nang nakatayo sa kusina ng kanyang biyenang babae at ang sandaling ito
Puno ang buong katawan ng pagod, ngunit iyon ay hindi ang pagkapagod ng isang taong ginagamit ng iba, kundi ang malusog na pagod ng isang taong nagtapos ng araw na sarili niyang itinayo. Bago isara ang pintuan, huminto si Carla sa harap ng litrato ng kanyang inay na nakalagay sa istante. Nagsalita siya nang hindi nanginginig. "Nay, ngayon ay binuksan ko ang tindahan sa sarili kong pangalan." Sinara ni Carla ang ilaw at ikinandado ang pintuan. Ang tunog ng susi sa loob ng padlock ay bahagya ring nagpatunog sa kalsada. Sumihip ang simoy ng hangin mula sa dagat at bahagya ring nanaog ang dekorasyon ng kuwintas sa kanyang kwelyo. Hindi na inaalala ni Carla ang sarili bilang isang taong nakalulungkot. Tahimik niyang tinanggap na ang buhay ng kanyang inay at ang kanyang sariling pasa, hindi ito tinahi ng kabutihan ng iba, kundi naging sunod-sunod ng panahon kung saan sa sarili niyang paa ay muli siyang nakatayo. At sa gayon, ang kwento ni Carla Reyes ay hindi nagtapos bilang isang kawawa-awang manugang na natuklasan sa mansyon ng isang mayaman. Nagwakas ito bilang record ng isang taong nagmana ng mapagmahal na buhay ng isang ina na naligtas ang buhay ng isa at sa huli ay muling itinayo ang buhay sa sariling pangalan at sariling mga kamay. Ang daan na nilakad ni Carla ay mahirap, ngunit ang nagligtas sa kanya ay hindi isang malaking bagay. Ang tahimik na kabutihan ng isang inay na nagligtas ng buhay sa ulan nang hindi man lang nagpapaalam iyon ang muling bumagsak sa nasiraan at nabigong buhay ng anak ilang dekada pagkatapos. Ang mga mabuting gawa ay hindi nawawala, bumabalik ang mga ito balang araw. Nawa ang paniniwalaang ito ay maging maliit na kaginhawaan para sa inyo na nagdadaan ng mahirap na araw ngayon. Kung magsusubscribe at maglilike kayo, babalik kami na may mas magandang kwento. Naway lagi kayong nasa mabuting kalusugan at kaligayahan.